Gusto mo bang maging matagumpay o wala kang pakialam? Okay, you better believe it. Minsan sa buhay para maging successful, oftentimes, most of the time, you have to follow your instincts, you have to follow your gut. Kailangan mo, sa buhay, upang maging matagumpay at ikaw ay nasa daan patungo sa tagumpay, kailangan mong alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Kung bakit gusto mong bumangon tuwing umaga, pumasok ka sa trabaho. Kailangan mong hanapin ito. Wala akong pinagkaiba noong 20 years old ako. Maniwala ka sa akin. Nais kong maging matagumpay. Gusto kong umalis sa Brooklyn. I said Pop I love you pero gusto kong makaalis sa Brooklyn. Mahal ko si Brooklyn pero gusto kong lumabas. At makikita ko ang malalaking gusaling iyon, ang malalaking skyscraper sa Manhattan. Sabi ko Pop yan ang gusto kong gawin. Iyon ang gusto kong gawin. Mahilig akong kumuha ng mga gamit at magayos. Pagkuha ng mga bagay at pagtatayo. Mahilig akong magtayo. Maaari kang maging kahit anong gusto mong maging ngunit upang magtagumpay, dapat mong alamin kung ano ang gusto mong gawin. Kailangan mong hanapin ang iyong hilig. Kahit anong sabihin nila sa'yo. Sabi nila, walang landas sa tagumpay para kay Donald Trump. Nakalimutan nila ang mga taong nakalimutan. Siya nga pala, hindi na nila nakakalimutan ang mga nakalimutang tao. Nababaliw na sila sa pag-iisip, pero huli ang lahat para sa kanila. It's far too late. Kailangan mong magkaroon ng kakayahan na humawak ng pressure. Dahil kahit gaano ka ka-successful marami akong kaibigan at kaaway marami din akong kaaway, wala akong pakialam. At ang mga taong kayang humawak ng pressure ay maaaring maging mga negosyante ay maaaring maging matagumpay ngayon mayroon akong ilang mga kaibigan na talagang matalino ngunit hindi nila kayang hawakan ang presyon kung saan dapat silang magtrabaho para sa isang tao na gumawa ng mahusay at magkaroon ng magandang buhay. Walang mali dito. At kung hindi mo kayang hawakan ang pressure, kailangan mong malaman ang tungkol sa iyong sarili. Dapat mong malaman iyon tungkol sa iyong sarili. Kaya hawakan ang presyon. Kung hindi mo kaya, ayos lang. Ang ilang mga tao, sabi nila, kailangan kong maging matagumpay. Kailangan kong maging, hindi sila magiging matagumpay. Ito ay masyadong baliw. Hindi sila makapag-isip ng maayos. Dapat mong tandaan, hindi mahalaga. Mahalaga ang Diyos. Ang iyong pamilya ay mahalaga. Kailangan mong masabi sa iyong sarili, walang mas mahalaga maliban sa mga tunay na deal. Dati mahilig akong pumasok sa Sunday school. Hindi alam ito ng mga tao tungkol kay Trump. Akala nila Trump. Ngunit ang totoo ay nag-aral ako sa Sunday school. At ginawa ko sa loob ng maraming taon. At marami akong natutunan. At natutunan ko ang tungkol sa Diyos. At iyon na marahil ang pinakadakilang bagay na natutunan ko. Kalimutan ang lahat ng bagay sa negosyo. Huwag tumigil na ipagmalaki kung sino ka at ang punong guro na pinanghahawakan mo, at tumayo ka. Isuot ang iyong mga halaga bilang iyong badge ng karangalan. Lumabas ka, magkaroon ng magandang oras sa buhay, makipagkompetensya, alalahanin ang iyong tungkulin, igalang ang iyong kasaysayan, ingatan ang mga taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay at kung tatanggi kang sumuko sa pagdududa o takot at ikaw ay mananalo, at tulungan ang mga tao sa paggawa nito. Kung mahal mo ang iyong ginagawa, at italaga ang iyong sarili sa iyong trabaho pagkatapos ay magkakaroon ka ng momentum at mukhang kailangan mo ang salitang momentum, makukuha mo ang momentum na iyon at ang bawat tagumpay ay lilikha ng isa pang tagumpay. Sasabihin ko sa iyo ang isang kwento na lubhang kawili-wili para sa akin. Noong bata pa ako mayroong isang lalaki na nagngangalang William Levitt at siya ay isang napakamatagumpay na tao at siya ay nagtatayo ng mga tahanan at sa gabi ay pupunta siya sa mga pangunahing site na ito kasama ang mga pangkat ng mga tao. At sisikasan niya ang mga site para sa mga pako at sawdust at nililinis ang site upang pagdating ng mga manggagawa kinaumagahan ay walang butik at malinis ang mga site at ginawa niya ito ng maayos at ginawa niya ito sa loob ng 20 taon at pagkatapos ay inalok siya ng marami of money for his company and he sold his company for a tremendous amount of money and he went out and buy a big yacht and the company who buy that company is a big conglomerate at wala silang alam sa paggawa ng mga bahay at hindi nila alam ang tungkol sa pagpupulot ng mga pako at ng sop at pagbebenta nito at ng mga putol na kahoy.
Isa itong malaking conglomerate na nakabase sa New York at pagkatapos ng humigit kumulang 10 taon, malaki ang natalo nila dito. Kaya, tinawagan nila si William Levitt up at sinabi nila, gusto mo bang ibalik ang iyong kumpanya? At sinabi niya, oo, gagawin ko. Sobrang gusto niya. Nainis siya sa ganitong buhay ng mga yate at paglalayag at lahat ng mga bagay na ginawa niya sa timog ng France at iba pang lugar. Binili niya muli ang kanyang kumpanya, at binili niya muli ang maraming walang laman na lupa at nagsumikap siyang makuha ang zoneng nito at nagsumikap siyang magsimulang umunlad at sa huli ay nagsumikap siyang magsimula ngunit umunlad at sa huli ay nabigo siya at siya failed badly lost all his money. He went personally bankrupt and I saw him at a cocktail party and it was very sad. Dahil nasa party na ito ang pinakamainit na tao sa New York at nakita kong nakaupo sa sulok ang isang maliit na matandang lalaki na mag-isa. Walang kumakausap sa kanya. Nakilala ko kaagad na ang taong iyon ay ang dating dakilang William Levitt ng Levittown at ipinaliwanag niya kung ano ang nangyayari at kung gaano ito kasama at kung gaano ito kahirap. At sinabi ko kung ano ang eksaktong nangyari. Bakit nangyari ito sa iyo? At sinabi niya Donald na walan ako ng momentum. Isang salita na hindi mo kailanman maririnig kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa tagumpay kapag ang ilan sa mga taong ito ay hindi kailanman kumita ng 10 cents. Sila ay nasa telebisyon na nagbibigay sa iyo ng mga bagay tungkol sa kung paano ka magiging matagumpay at ang tanging bagay na ginawa nila ay isang libro at isang tape na napakalungkot at hindi ko nakalimutan ang sandaling iyon at naisip ko ito at ito ay eksaktong totoo. Nawalan siya ng momentum. Sa buhay, lagi kong sinasabi ito sa mga tao. Kailangan mong malaman kung patuloy kang magkakaroon ng momentum o hindi at kung wala ka nito. Okay lang iyon dahil magpapatuloy ka at matututo ka at gagawa ka ng mga bagay na mahusay, ngunit kailangan mong malaman ang tungkol sa salitang momentum. Palaging may passion. Kailangan mong magkaroon ng hilig para sa iyong pamilya, para sa iyong buhay, para sa iyong simbahan para sa ano man ito. Kailangan mong magkaroon ng hilig. Kailangan mo lang itong mahalin. Palagi kong sinasabi sa mga tao at makakakita ako ng mga tao at sasabihin kong dapat mong mahalin ang iyong ginagawa. Dahil alam mo kung mahal mo ang ginagawa mo, mas nagsusumikap ka. At nakita ko ang napakaraming pagkakataon kung saan ang mga taong may mahusay na talento ay napunta sa mga bagay na hindi nila mahal. At nabigo sila. Nakakita na ako ng mga taong sobrang galing pero wala silang ganang pakiramdam. Wala silang katibayan na hindi tumitigil at nakakita ako ng mga taong halos nagtagumpay at nabigo. Dahil hindi nila kayang pumunta ng dagdag na milya. Ngunit kapag ginawa mo ang isang bagay na gusto mo, hindi ka mabibigo, ang gagawin mo ay subukan itong muli, at muli, sa huli ay magiging matagumpay ka. At tandaan ito, hindi ka nagtatrabaho. Kapag gumawa ka ng bagay na gusto mo, tandaan ito, hindi ito pagtatrabaho. Kaya magtatrabaho ka 24/7, magtatrabaho ka palagi at sa katapusan ng taon, hindi ka talaga nagtatrabaho. Hindi mo ito iniisip bilang trabaho. Kapag hindi mo ginagawa ang isang bagay na gusto mo, iyon ay tinatawag na trabaho at ito ay mahirap at nakakapagod na trabaho. Kaya hanggat kaya mo, gawin ang isang bagay na gusto mo, magtrabaho ng gusto at huwag sumuko at magiging matagumpay ka. Napakalaking tagumpay. Magsumikap na makapasok sa laro, maglaro para manalo, at higit sa lahat, magsaya. Ang iyong buhay ay magkakaroon ng kahulugan at layunin at kagalakan. Magiging leader ka at magiging inspirasyon mo ang iba na makamit ang mga pangarap na dati nilang inakala na ganap na imposible. Ang mga bagay na sinabi mong hindi mangyayari ay nangyayari na para sa iyo. Kapag dumating ang natural na kalamidad, kapag ang mga tao ay nahaharap sa kahirapan, natutunan mo ang mga gantimpala ng pagsusumikap at pagtitiyaga. Huwag kailanman susuko, huwag sumuko, magtiyaga, hindi kailanman susuko. Natututo kang magambag sa iyong mga komunidad, ipagmalaki ang iyong bansa, at hanapin ang iyong sarili na napakahalaga upang magkaroon ng tiwala sa iyong kakayahan. At tanggapin ang responsibilidad para sa iyong sariling buhay. Kapag humarap ka sa mga bagong hamon at magkakaroon ka ng marami sa mga ito, bumuo ng mga talento na hindi mo naisip na posible. Natuklasan mo na kaya mo ang kahit ano.
Marami sa buhay ang pinakamahalagang aral ay natutunan sa larangan ng kompetisyon. Walang halaga ng pasensya at tiyaga, pagsusumikap at determinasyon builds character forges friendships. Pinawi ang mga hadlang at pinaglapit ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. At ang kakayahang malampasan ang kahirapan na magkaroon ng panghabang-buhay na kaibigan sa lahat ng paraan. Kailangan talaga silang matuto at mamuhay sa field practice na may maraming pawis, maraming hid na trabaho, at maraming determinasyon. Walang mas magandang pakiramdam kaysa sa isang tagumpay na nakuha mo sa iyong pawis, luha, determinasyon, pagsusumikap, walang katulad nito. Sumasang-ayon ka ba dyan?